Ito na nga, dumating na yung aking in-order na LCD ng Oppo A3s. Nasira kasi yung isang cellphone namin, Oppo A3s, bagamat luma. Sayang kasi, kaya binilang ko ng bagong LCD. Yan nga po yung bagong LCD, touchscreen. Ito po yung cellphone, nabuksan ko na po yan nung una pa lang. Tatanggalin ko po muna yung battery. I-test ko muna bago ko i-fix ng pagkakabit yung LCD. Para kung defektibo, ay may balik agad. Medyo mahirap pag nandiyan po yung battery, kaya tatanggalin ko po muna yung battery. Ayan po. Ayan yan, kinabit ko na po yung LCD. Yung linya lang po, para testing niya. Para malaman kung gumagana. Ito nga po, pindutin ko na yung switch. Yan yung takip niya. Pinipindot ko po yung switch. Ayan. So, gumagana, maganda. Malinaw po, mukha naman maayos. Okay, malinaw po. Yan ay medyo nalimutan ko pa yung password. So, yan po. Na-testing ko na. Kakabit ko na rin po yan. Tatanggalin ko po muli. So, makikita nyo naman gumagana po, no? Na-testing ko lang po muna. Hindi ko pa mabuksan dahil nalimutan ko yung password. Hindi ko po may pakikita yung password yan. Kaya yan na po, tatanggalin na po natin ulit yung LCD. So, testing na po siya. Pinatay ko na. So, yan. Tanggalin battery bago tanggalin ulit yung linya na LCD. Ayan po, ikakabit ko na po. Ito po yung pagkakabit o yung pagpapalit ng LCD. Iba-iba po ang phone. So, ito po yung sa Oppo A3s. Medyo masalimuot po, no? Kailangan maingat po kasi baka may mga apekto ang mga pyesa pagka hindi iningatan. Ayan po, makapansin ninyo. Pinabit ko na po at unti-unti ay babalik ko na po yung tape niya, yung pinakang pandikit. And then, sunod yung battery. Okay. And then, tatakpan na po natin yan. Very basic lang po naman ang pagpapalit ng LCD. Lakasan ng loob. Kaya malakas loob ko dito kasi luma na kumpon. Kaya ako na mismo yung nagpalit. Okay. Nakabit ko na po yung kanyang cover. Okay, isa-isa po yung screw. Isa lang po naman ang size ng screw niyan, kaya kahit magkapalit-palit, wala pang problema. Yan. Actually guys, pangalawa ko na to. Yung isa yung Vivo Y11 namin. Ay nasira din. Kapapalit ko lang last week. Hindi ko sila napagsabay kasi medyo inisa-isa ko lang muna yung pag-order. Nga pala in-order ko sa Shopee. Mura lang. Napakamura lang. Isa po sa halagang 400. Kulang 400 kada isang LCD. Yan na po. Nakabit ko na. Yan po, ilalagay ko na po yung back cover niya. Medyo sira na rin yung back cover. Pero mapagtsatsagan pa naman. So yan po. Lalagyan ko na po ng dikit. Yan po yung pandikit. Yung kasama na po yan sa yung pandikit lahat ng yung screw. Yung pandikit kasama na po yan sa pag-order ng LCD. Set na po siya bali. Medyo huwag pong tipirin yung paglagay ng glue. Kasi para hindi po maagang bumitaw yung LCD niya. Dahil pag bumitaw yan, posibleng masira na naman. Ayan po. So, dahan-dahan. Didiinan po. Gilid lang. And then, dahil wala naman ako kompletong gamit. So, kabit ko muna yung back cover na po. Pagkakabit ng back cover, tinanggal ko muna yung mga button niya. Kasi dyan ko nilagay sa likod. Dinikit ko muna sa likod para hindi mawala. Okay. Nilinis ko lang po saglit. Tapos natin yung back cover. Okay. Yan. Makikita nyo, binuksan ko na po. Kaun na po yan. Yan. Wala po akong pang-ipit, kaya yan po ang ginagamit ko. Goma, tapos papel sa mga gilid. Para madiinan. Ano pong purpose niyan? Para madiinan yung mga gilid at hindi bumitaw yung pagkakadikit ng glue sa katawan ng cellphone, ng LCD. Yan po. Okay. So, unti-unti po nilalagyan ko siya ng para sumikip. Yan po. Makikita nyo. Papel lang po yan. At goma. Ang purpose niyan para madiinan yung mga gilid. Kung mapansin nyo, pinalipas ko po ng ilang minuto. Actually, matagal-tagal yan, mga half an hour. Bago ko tinanggal. Siyempre, at the same time, habang pinapatuyo ko, sinacharge ko na rin. So, ito po yung finished product ng aking
ginawang Oppo A3s. So kung makikita niyo po, ang linaw-linaw pa ng po ng bago, no? Linaw ng bagong LCD. So, ayan po.